Brother, may CCTV kayo dito, ano? Saan mo nalagay? Diyan, sa harap. Hindi ako sa harap. Itanong mo nga. Pinicturan pala niya, sir. Binura, yung pulis. Binura po, sir. Alin ang pinicturan mo? Yung motor po, sir. Saka yung ano, sir. Nakaboto siya. Pero naka-uniforme. Opo, yung pulis ko na kulay blue. Tapos naka-shirt po, sir. Baka nakakasagot mo, baka nasa trash. Kaya nasa trash pa eh. Kamalik Siya bigyan na ako. buhay, yung pulis na buhay. Tapos, pinusigay ko po makakuha yung cellphone ko, sir. Ito, sir. Letter C lang po, sir. Ito po, letter C. Thank you, brother. Brother, may CCTV kayo dyan? Yes, sir. Anong oras ka pinara? Mga 8 na po, sir. Na umaga. Opo. Sige, magpapaalam lang ako sa boss mo. Sinong head mo? Major National po. Siya ang camp commander. Camp Commander po. Pakitawag nga. Yes. Pero dito, baka... Binura niyo po, sir. Pati sa trash? Opo. Ay. Binura. Marunong. Wala na po. Kaya pinapsige ko pong bawin po sa kanya kanina, sir. Kung cellphone. Sino yung cellphone mo? Opo. Ano na, sir, kasi Hindi, marunong. Ano? kailangan ko po gamitin yun eh. Kaya siguro na ano naman, sir. Ginawa niyo muna, tapos binila niyo muna. Kasi kung ordinary ng pagmura, sa trap na. Marunong ano? Marunong boss. Brother, pakitawagan si Colonel Binyas. Andito na ako sa harap ng MPD. Okay. Thank you. Ipagpalagay na may kasalanan itong kapatid natin. May traffic violation. Yung pagkuha ng lisensya at hindi tinikitan, walang katwiran yun. Panay ang punta natin dito sa Manila Police District parang memorize ko na yung layo nito mula gate hanggang doon sa office ni Director. Tapat ng MPD nangyari. Opo, sir. Anong ginawa mo? Yung doon na po ako, pinara niya na po ako. Anong ginawa mo? Nag-overtake ka? Opo, nag-overtake po ako dyan. Kung ano yung nasa una ko po, medyo nag-cellphone po, tapos malilate na po yung pasahero ko. Pagdating Okay. po dun sa dyan po banda, pinara na po ako ni sir. Ano daw ang violation mo? Sinabi niya po, alam mo bang bawal yung ginawa mo? Pero sorry po sir, hindi ko na po ulitin. Malilate na po kasi yung pasahero ko eh. Sige, pababa yung pasahero mo. Ano yung sa akin? Pinababa mo? Sandali lang po sir, baka pwede po akong makiusap sir. Kasi malilate po sir, makikiusap. Wala akong pakialam, basta pababayin mo. Kakalipatin mo ng ibang sasakyan, gano'n niya po. Pinababa mo? Kaya ko siya po, sir, babala na po kayo. Sabi niya, Hindi yung pamasahe, binalik mo. hindi po binayaran. Hindi ka nabayaran. Opo. Tapos, Yun nga po, mga 3 minutes, niskortan niyo po ako dyan, tapos papunta po sa likod po ng Adamson. saan ba nangyari yun? Dito na po, sir, na-park. Saan ba nangyari yung sabi mo overtake? Dito po, sir, dyan po. Tapos pinara ka. Opo, dito po. Tapos bumalik kayo. Opo, sir, naka-escort po siya. Anong sabi? Madala ka, pakukulong kita, sabi niya. Sir, bugi mo po, sir. Ako mo, nakiusap, sir, 5 buwan na po, sir. Hindi, bumaba ka sa akin. Doon po, nag-counter na po kami doon. Sa likod ng Adamson. Papuntang? Sa likod po ng Adamson. Tapos kumilid po kami doon sa may ano. Minto po siya. May sinabi po siya sa akin. Sabi niya, parang hindi kita tuluyan. Ay, hindi ka sa akin, may sabihin ako. Anong sabi? Pag nagpinaimpang kita, 1.5. Pero kung may 500 ka dyan, okay na. Sabi niya po sa akin. Sir, 20 pesos pa lang po talaga itong pera ko, sir. Ay, hindi, sumama ka, diretso na tayo. Sir, panay makahawa ko po sa kanya. Talagang, pagdating po sa may palaka po, naka-escort po rin po siya. Sabi niya, pagdating doon sa may Quiapo na po, mauna ka na, susundan kita. Kailangan nandun ka sa may Central Impounding Area. Yung lisensya mo nasa kanya? Opo, ayaw niyo po ibigay. Sabi ko, sir, basta pumunta ka na, pupunta kita ron. Mga isang oras na po ako doon may gate, wala pa po. Wala dumating? Wala. Kung makakaharap mo yung pulis, makikilala mo yung mukha. Opo, sir. Wala.
Brother, si Colonel Dinyas. Lumabas kanina sir, ewan ko lang kung Ano ka ba, investigator? ako sir. Ibig sabihin, kahit wala siya, alam mo yung trabaho. Yes sir. Pakinig mo yung kwento. Hapyaw lang po sir kasi hindi ko na umpisahan sir. Ang kwento ng driver, pinuli siya ng pulis na naka-uniforme dahil mali daw yung ginawa niya pag-overtake. Kinuha ang lisensya. Pinasunod at dadaling sa impounding area. Nagbagong isip, tumigil. Kapag na-impound daw, 1.5 ang babayaran. Totoo sinasabi nito, doon sa amount pa lang 1.5 daw ang babayaran, sabi ng polis. Kapag nagbigay siya ng 500 pesos, wala nang problema. So, nung wala siyang may bigay na 500 pesos, diretso sa impounding at susunod ang pulis. Pero, isang oras siyang naghintay, walang dumating na pulis. Nagtanong ako dito sa tropa nating pulis, may CCTV siya. May CCTV dito sa MPD headquarters. Kaya madali nating ma-identify. Dahil kaninang umaga lang nangyari yung aksidente. Dito sa harap. Okay, let's go. Sa court area po. Yan. Afternoon. Nagkaan lang tayo dito sa ano. Bakit madaming tao dito? At madami kayong kliyente? Dadagdagan ko ang problema nyo. Wala kayo sasakyan. Hindi kayo maglalakad. Sasakay kayo. Brothers, hello. Ikaw ang pagkumandas na. Mas mabilis to. Kailangan natin, brother, ng CCTV footage. Pinuli ng polis to, kinuha yung lisensya. CCTV Kanina nangyari, alas 8. saan po sir? Sa harap ng MPD. Sige sir, tingnan ko kung mayroong bando sa CCTV po. Yung nakagit ng camera sir. At tingnan natin. Oy! Ay, Vestura. Kumusta? Venezuela po ako dati. Ay, galing dito na po ako. Ano ka dito ngayon? Chief of staff sir. Ay, Nabagtakan ko lang, nandiyan ka lang, sabi ko, tatuin ko nga si sir. galing Yes sir. Kailan ka parang chief staff dito? Late to sir. Tama. Ano lang, bago lang na-sink ko ako. Sino ang diablo dito? Baka video si Video. Colonel Silin sa Ibay. Bago pa lang. Opo, nag-adjust sila kaya na baka nawala si sir nakakaintindi. May pulis lang na ano. Yes sir, Pinara ito. okay. Allegedly, may violation yung pag-overtake niya. Kinuha ng polis yung lisensya at nag-attempt samahan sa impounding. Dalawang isip yung polis sa akin, tumigil. Kung ipa-impound daw niya yung sasakyan niya, 1.5 ang babayaran, kaya mas maganda magbayad na lang siya ng 500 pesos. 20 pesos lang ang pera, wala. Sabi, sige, tumuloy ka sa impounding, hintayin mo ko. Naghintay doon. Hindi lumutang yung pulis. Yung lisensya na, yung kanyang lisensya nasa pulis. Ina-identify nga. Dito nangyari, sa harap ng headquarters. Oo.
Yes, sir. Ito nga, check namin sa CCTV. Salamat. Yes, sir. Yes, sir. Okay, dahil daw ka pa sa service. 6 years. Okay, naman na. Saan ang office mo? Sa taas? Sige. Ikaw. Sa likod siya. So, dadaan tayo dito. Okay, thank you. Yes, sir. Congrats, ha? Dito, pwedeng mabilis, no? Pakicheck nga, kapatid. From 7 to 8. Nandun na ba sa kapatid? 7:30. 7:30, sir, sir. Di ba pwede yan, brother? Medyo igagaling. Pero kasi dun sa taas, Pero dito, nakakonect yan. nakakonect siya. Others, sabi ka. Madali yan. Hindi na, ano? Bali, dito po nag-overtake. Kumaganyan po ako sa gate. Pagdating po dito, Doon ka pinara. opo. Nakiusap naman po ako, alas mo na. Tapos bumalik kayo. Opo. Okay. Eh, Yun! Off. Off. 7:39. Babalik yan, babalik. Pero tingnan natin ibang kung sa gitna ng ibang. Sino ba yung brother? opo. Yung kanya. Ngayon, bukin natin ito. Kasi pagdating ba Kasi yun mismo yung napicturan mo yung tao, no? Nakita niya nung pinicturan mo siya. Opo. Harapan kayo. Doon na po siya pinicture banda sir sa Saan? Adamson po. Nung bumalik na kayo. Opo. Bari papaparking na po ako dito banda. Papatigilin ka muna. Opo. Pabubueltahin niyo po ako dito. Ayaw nga po bumaba ng pasero kasi maliliit na po eh. Sa custom po yun. Yung establishment na yan, malamang may CCTV yan eh. 7-Eleven, sir. May 7-Eleven. Hindi, itong party na to. From 7-Eleven. 7-Eleven ba yun? Malapit. Sakto po nandun po sa mga po. Kasi pag ano dito, hindi rin makikilala yun. Pasyalan natin 7-Eleven. Mas maganda. Oo, kasi tumigil daw sila dun eh. Marami ka nakikita. Maalala mo kung saan kayo tapat tumigil, no? Opo, sa Manila Ano Med po. natin, Manila, no? Ito po sa Manila Med po. Hospital. Malamang meron yun. Brother, thank you. Babalik na lang kami pag kailangan. Thank you. Sige mo sir. Ikaw ba? Siya po yun sir. Pulis ka? Opo, sir. Asan ang lisensya nito? Sir, nasaan po siya kasi hindi ko na po siya i-inform sir. Ay, sumama ka sa akin sa investigation. Nahirapan kaming maghanap kayo ah. Kaya ako po sinanap sir. Nandun po. O daw ka magpaliwanag sa investigation. Ah. O, tama. Sumama ka sa amin. Okay din lang. Ba't mo ginawa yun? Ano bang natapos mo? Immunology po. O bakit mo kinumpis ka lisensya? Sir, kasi po i-inform po sana siya kanina sir. Ngayon, O, hindi po kami nagpanap po sa yung power station. magkano hinihingi mo? Ay, wala po po. Hindi po ako nangyayari sir. Edi, di bale, doon ka magpaliwanag sa ano. Thank you po. Anong ginagawa mo dyan? Po? Anong ginagawa mo doon? Bibili sana ng tubig sir kasi kanina ko pa po siya hinahanap sa mikro po. Ano mga beses kasi Wala, isang oras yan naghintay doon eh.
Hindi ka naman Kasi linggo-linggo sir, 2.7. Umalis lang po ako sir kasi may inspection po. Nasaan lisensya niya? Nandito po sir sa motor hinahanap ko nga po sir. Kasi babalik ako. Nasaan lisensya niya? Nandito po siya sir. Kausap po po yung presidente. O, halika, kunin mo. Kausap po yung presidente na sir. Alam po na hinahanap namin siya ngayon sir. Wala, mali yung ginawa ko. Nasa motor daw niya yung lisensya. Ilan taon ka ng pulis? O, ba't nagawa ka ng ganun? Wala kang panikit eh. Doon ko nga po na ano sir. Doon ko nga po kaya kapag ko po tinuloy niyo yung i-ipon sir. Wala, hindi pwede yun. Pang-abuso yun. Pag hinuli natin ang motorista, titikita natin. Kung wala tayong panikit at may nagawang mali, papayuhan lang natin. Ay hindi, wala. Doon ka magpaliwanag. Brother, jurisdiction ninyo eh. Doon na lang sa office nyo, hindi na lang doon sa investigation. Nine years ka na. O, tanungin kita, alam mong mali ang ginawa mo? Opo sir, kaya di ko po tinuloy na ipon sir. Pagdating doon sir sa... Pero alam mo, mali ang ginawa mo. Yung magkumpiska ka ng lisensya, tapos hindi mo tinigilan. Kailan po lang po kasi sir. Ito po kasi Hindi, confiscation yun eh. Wala mo, 20 pesos lang. sir, pag mag-ipon dito sir, hinahanap din po kasi yung lisensya. Hindi. Alam ka naman, anong dala mo kanina? Motorsiklo? O hindi ka tatakbuhan yan. Paano niya tatakbuhan ikaw? Hindi ko po magagawang O, pumunta yan sa impounding. Nagkakaso ka na ba? Hindi pa. Kauna-unahan mo itong kaso. Doon tayo sa IAS. Brother, saan ang office mo? Okay. Ilang investigator dito? Ikaw lang? Dalawa, tatlo sir, tatlo. Halika, brother. Sabi, Friday, inumpis ka ng tropa natin ang lisensya. Allegedly, may violation. Tapos, i-escortan dapat niya sa papuntang impounding. In-escortan niya papunta ng impounding. Pero hindi natin malaman kung ba't nagkagano na hindi sila nagpanagtulong sa impounding. May panikit ka. Sir, as of now, sir, ilan tayo, grad walang pong papigay ng panikit niya. Ang advice ko kasi sa amin, sir, pag wala kang panikit, assistance to MTPB po, sir. Since, sir, yung MTPB, sabi, ang impounding na lang ang maninikit dyan. Mali Kaya yun. yung pong ano po namin, sir. Brother, sinasabi ko sa iyo, mali yan. Hindi po pwede yun. Sir, alam ko mali, pero yung Hindi hamak na mas may pera ka kaysa kanya. Mas mahirap yung hanap buhay niya. Tapos ganyan. Kasi kung may violation, ticket, wala kang panikit, ang kaya mo lang gawin, advice. Tapos kinumpis ka mong lisensya o RCR yan. So imagine, maituturing na abuse of authority yan eh. Walang paliwanag yan, brother. Mali yung ginawa mo. Nung makita mo siya, may pasahero siya, wala. meron po, sir. O yun. May pasahero, ipapa-impound mo. Wala kang panikit. Usually po kasi yung protocol namin, sir. Ay kung sino man ang nag-utos niya, sinasabi mo, mali yun. O, pag nag-submit ka ng affidavit, i-mention mo kung sino nag-utos sa'yo. At isasama na natin sa kaso. Kasi,
mayroon tayong tinatawag kapatid na lawful and unlawful order. Criminologist ka. Alam mo yung tama at mali. Pag mali ang utos, huwag tayo sumunod. Ay, public service tayo eh. Public servants eh. Dapat tama ang ginagawa natin eh. Ay, bire mo, maliit na naghahanap buhay. Ilan ang anak mo? 4 po, sir. 4 anak mo, ikaw? Oo. Ako, Pwede mo naman payuhan lang. Ito, brother, huwag na natin pag-usapan yung violation o wala. Ipagpalagay na, brother, may violation. Pagpalagay na. Hindi mo pa rin pwedeng gawin yun. Kung kumpiskan mo lisensya, escortan mo papunta sa impounding or ida-direct mo papunta sa impounding. Mag-consult ka dun sa lawyers, mag-consult ka sa veteranong pulis, mag-consult ka sa boss mo. Wala kang makikita pulis na magsasabi tama yung ginawa mo. Eh dapat may correct ito eh. Paulit-ulit na lang yan eh. Ang daming pulis dito sa kamay nila, brother. Kaya nagpangita ulit tayo eh. Yung nauna, ganyan din eh. Kinumpis ka ng pulis ng lisensya din. Kapatid, naintindihan kita, pero maniwala ka sa akin. Kung sinasabi mong may utos na gano'n, maniwala ka sa akin, papahamak ka niya. Ngayon, ako naman ay retired police. Hindi ko kayo kaaway. Gusto ko lang baguhin yung sistema, brother, na may mga pulis na ang pakiramdam, sila na yung pinakasiga. Regardless kung anong explanation natin, may tuturing na pang-abuso sa kapangyarihan yun. Naniwala na po sa kanila, sir, na assumption tayo. Ay, kailangan matuto ka na hindi ka dapat nasunod sa mali. Hindi ka naman magiging criminologist kung mahina ka eh. Ako, dati rin akong pulis eh. Maniwala ka sa akin. Siguro, hindi acceptable yung sasabihin ko sa'yo. Pero pag mali ang utos ng superior ko, hindi ako nasunod. Hindi baling masibak ako sa pwesto. Public servants tayo eh. Kapatid, honestly, God knows. Kaya ako tumakbo sa politika dahil sa mga ganyang nangyayari. Kaya ako'y tumakbo sa politika. Kasi wala namang magtatanggol sa ganito eh. Ano ba naman ang alam nito? Tumawag sa opisina ko. Maswerte na lang, kasama ko si Congressman Olivares, yung chairman ng committee namin. Nagkanda kami ng inspection sa Manila Bay. Eksakto, tumawag yung opisina. Si Brother Jerwin, Brother Carlo. Brother Carlo, yan nangyari. Kasi ito, brother, sabihin ko sa'yo, itong katulad niya, pag kinumpiskan mo ng lisensya, doble-doble ang takot nito. Yung may lisensya nga, eh, takot sa pulis eh. Yung pa kayang walang lisensya. Sir, I admit na naging procedure, sir. Mali po talaga. May mali, definitely. Ganito kapatid. Siguro, sir, yung nag-adoption ko sa procedure. Marami nang humingi sa akin ng pasensya, pero kailangan kong panindigan na yung mali itama. Idadaan natin sa proseso, nandyan yung IAS. Kasi kung mangyayari, palambot-lambot ako, makikiusap ka, magbibigyan kita pa paano yung iba. At gusto kong sabihin sa'yo, nung pulis ako, may kapalpakan din ako. Pero marunong din ako tumanggap ng mali. Gusto natin baguhin ang sistema eh. 9 years ka ng pulis sa Maynila. Hindi kita ma-blame. Pwede sabihin natin influensya niya. Kasi kapatid, paumanhin, kasi kailangan nating itama ito. Hindi kita kilala para sasabihin natin na bias ako. Ito naman, hindi ko rin kilala. Kailangan lang natin, brother, na ayusin. Eh, isipin mo, ang dami ng pulis na namatay dahil sa serbisyo. Pero dahil sa maling ginagawa ng ating kasama,
Parang ang pangit ng pagtingin ng publiko sa pulis. O ka doon? Pakilating mo lang. Walang dagdag, walang bawas. Ikaw naman, chief ka naman, boss ka, pwede ka na umuwi. Hindi sir, Bahala na yung investigador dyan. supervise. Kapatid, huwag kang malungkot. Ako, 1 taon pa lang sa military, kamuntik nang ma-dismiss. Nakipagpalit ako ng duty, walang black and white, pumalpak yung papalitan ko. Kailangan pa ba makipagmatigasan doon? Alam mo naging nakatulong sa akin? Sinanay ako ng parents ko na matapat. Pagtanong ng general, diretso yung sagot ko. Walang hesitation. Sabi niya, hindi ka ba makikiusap sa akin? No, sir. Bakit? Sir, mali po ako eh. Okay, very good. Hindi na kita ipa-dismiss. Dapat, matuto tayong tumanggap ng mali. At doon tayo mas magiging magaling. Mali po yung pero the record po sir, talagang malinis yung Ay, alam mo, yes. Sa violations or offense committed, regardless whether in good faith or not. Ano lang yun, sir? Mitigating. naiintindihan. Di ba? Criminologist ka naman. Mag-cooperate ka na lang kasi kailangan natin baguhin ang perception ng publiko. Basta ganito, brother, ha? Bata ka pa sa serbisyo, kitang-kita naman na ikaw ay lalaki talaga, pamilyado. Pag nagkamali tayo, matuto tayong tumanggap ng mali. At dyan tayo gagaling. Dyan tayo matututo. Kahit sabihin mo in good faith, hindi justification yun. Criminologist ka eh. Alam mo yan. Siguro medyo nadala ka lang ng emotion mo, init ng ulo. Kaya ginawa mo yung mali. Siguro kami sa procedure na Huwag na natin gawin yun. Baguhin na natin yung mukha ng PNP. Pahalaga natin yung mga kasama nating namatay dahil sa serbisyo. Katulad ng South 44. Yes, sir. Nagbuwis ng buhay. Classmate mo yung iba doon. Pero dahil sa ginagawa ng ibang pulis na mali, pwedeng unintentional, natatabunan yung sacrifices. Kaya ano yan, kailangan natin gawin yung tama. Hindi naman dyan na tatapos yung career mo eh. Kailangan lang matuto. Okay? Brother, investigator. Driver. Saglit. Hindi ka nakapaghanap buhay maghapon. Hindi na po, sir. Magkano kinikita mo sa isang araw? Kasi po, sir, ang kuta ko po niyan, sir. Alas 4 po ng madaling araw. Hindi, magkano dapat kinikita mo sa isang araw? Kaya po, sir, malagpasan ko po yung kuta na 1-2. Ano ba yan? May boundary ka? Nahulugan po, sir. 2-7, isang linggo. O sa isang araw, magkano kinikita mo? Kailangan po maka 1-2 po kung malagpasan ko po yun. Bago po ako kikita. Dinadaya mo eh. Magkano kinikita mo sa isang araw? Ano po, sir? Minsan po, 1-9. 2,000, kulang-kulang. O magkano nawala sa'yo ngayon? Siyempre, nakabiyahe ka pa ng umaga. Hindi na po, sir. Bakit? Ano oras ka nahuli? Kasi nakatakot po, baka makahuli po ako ulit. Hindi, yung mula anong oras ka lumabas? Plus 8 po. Alas 8. Magkano kinita mo nung oras na yun? Wala po po, sir. 20 ko po yun yung pera. Ang kinikita mo, 2,000. Opo, sir. Isang araw. Opo. Hati tayo. Sir. Ha? Kaya naman po. Huwag ka nang mahiya. Yan. Kunin mo. Gusot na gusot yung pera mo. Yan. Patawa-tawa ka dyan. May ATM ako. Diba? Eto, titingnan natin si Chief. Si Colonel Binyas. Dati kong kasama sa assignment. Asan ang ATM mo?
Oo. Oo. Ma'am, Pero wala pa naman. ayaw niyang aminin, yung ATM niya, nasa misis niya rin. ATM, automatic to misis. Oo. No, Jerry. May ATM naman ako. Oh. Oh. Salamat dito. Ha? Para yung kitang nawala sa'yo, may kapalit. No? Kanina, stress na. Oh, okay. Malaking bagay isang araw na mawawala. Hindi, paghulugan kasi. Yes, yes. Mas 4 lang madaling araw po siya. Bumaba ko na po. Sige, ayusin mo na. Ganito, brother, ha? Yes po. Sa ngalan ng public service, gawin lang natin yung tamang proseso. Yes po, sir. Kasi kung hindi natin ito gagawin, hopeless. Diyan ka matuto, diyan ka maging magaling. Okay? Sige. Maraming salamat po, sir. Bahala na sa yes. Oh. Okay. Brother, let's go. Sige lang, sir. Sige. Huwag ka na. Ay, yung supervise niya, ang galing ng investigador mo. Ano yan? Yes, mahirap na. Nahihiya ka lang sa akin. Tatakbo na naman yung day one yan, sir. Day one? Buti salamat na abala kita. Bibilangan ko talaga, di ba? May ano kami, sir. May time frame. Bibilangan. Magaling yung investigador mo. Yes, yes. Ha? Ano ko na, sir. Wala ka. Sige. Abala na dyan, partner. Nagmano daw yung investigador sa lipe. Kaya, Hindi, brother, trabaho lang to. Sa ngalan ng batas, sa ngalan ng public service, para sa pagbabago. Kasi ito nung financial statement, meron natin kay staff na siya po. May problema din siya. Ako na-usap. Kaya sabi ko, wala problema. Basta tama, kampi-kampi tayo. Iyas, ha? Yes, follower mo ko sir. Iyas. Dumaan ako sa pagiging police. Kaya sasabihin ko sa'yo, sorry, kasi dapat uuwi ka na eh. okay lang, sir. Ganun talaga. Pero, di ba? Salamat, ha? Yes, sir. Okay. Pera.